Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 5 insurgents sumuko bitbit ang mga arma sa 38 IB sa South Cotabato. PDEA tumanggap ng makabagong kagamitan mula sa Embahada ng South Korea. Dating Army na aresto sa iligal na pagkuha ng supply ng gasolina. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 5 dating kasapi ng armadong grupo ang voluntaryong sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan noong Desyembre 12, 2025 matapos iharap ang kanilang mga armas sa 38 Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Erwin E. Filonco. Ang mga sumuko, 3 former violent extremists at 2 former rebels ay nagsuko ng 6 na high-powered firearms kabilang ang 2 M4, isang M1 Garand, isang M1 carbine at 2 improvised rifle na may kalibring 5.56mm at 7.62mm. Ayon sa kanila, ang kanilang pagbabalik loob ay bunsod ang tiwala sa 38 IB, patuloy na community support programs at ang tapat na peace at reintegration efforts ng pamahalaan. Agad na nagbigay ang 38 IB ng paunang cash assistance at food packs habang isinasailalim ang mga sumuko sa validation para sa pagpasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na layong tulungan ang kanilang ganap na pagbabalik sa lipunan. Formal na tinanggap ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Isagani Neres ang mga state-of-the-art na kagamitang donasyon mula sa Embahada ng Republic of South Korea. Kabilang sa mga donasyon ang 2 Raman analyzers at 8 Samsung tablets na inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng ahensya sa patuloy na pagsugpo sa iligal na droga sa buong bansa. Ayon kay Neres, malaking tulong ang mga bagong kagamitan upang mas maging episyente ang mga anti-illegal drugs operations ng PDEA. Nagpasalamat naman ang ahensya sa patuloy na suporta at kooperasyon ng South Korea. Patunay umano ito ng kahalagahan ng international na pagtutulungan sa pandaigdigang kampanya laban sa iligal na droga. Naaresto ng Catbalogan City Police Station ng isang dating corporal ng Philippine Army sa isang entrapment operation kamakailan sa isang gasolinahan sa lungsod matapos mahuling gumagamit ng mga dokumentong may ginayang perma ng hepe ng pulisya upang iligal na makakuha ng supply ng gasolina. Nabunyag ang modus matapos mapansin ang hindi pangkaraniwang taas ng konsumo ng gasolina sa himpilan. Sa operasyon, nasamsam ang 10 lalagyan ng tig 20 litro ng gasolina, mga peking purchase order, baril na kalibre 9mm na may bala, police badge, stamping pad, notebook na may ginayang perma, mahigit 8,000 piso at isang itim na Toyota Vios na ginamit sa paghakot. Inamin ng sospek ang iligal na gawain at iginiit na walang alam ang kanyang asawang pulis. Patuloy ang investigasyon at inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.